what's up mga kamik? Kumusta naman tayo dyan kakabsat? Magandang umaga, panibagong araw, panibagong vlog, good afternoon, good evening. So yun na nga guys, at ang gagawin natin ay dahil matagal din ako nakapag-bike, then kailangan nating i-check lang lahat, then kasi malapit na magwi-winter, so itry natin ulit mag-bike pag sa gabi, pag bago mo pag uwi, pag mayroon tayong time. So ngayon, bali hindi ko nagamit kasi matagal yung bike ko kasi wala akong oras na para ayusin yung ano niya guys, yung brake niya, kasi yung brake niya is nawalan po ng ng fluid. Kasi nung that time kasi nag-stock up po yung yung sa preno niya, yung pinaka piston. Ano ba tawag nun, nakalimutan ko. So nung blinid ko siya, pinasingaw ko yung ano niya kasi ayaw mag-function nun, ayaw bumalik. Pag prinis mo na ganon, ayaw bumalik yung kanyang yung piston, nakapreno lagi. So ang ginawa ko nun, blinid ko pinasingawan ko kasi may hangin guys. Ang nangyari, di hinigpitan ko naman, kaso nga lang hindi maganda pagkaigpit. Nung sinubukan ko, nagpipreno pa naman, yung pala may tagas na. So yun na nga guys, bali yun ang tatanggalin natin ngayon, para kasi wala akong gamit na panglagay ng mga fluid. So ang gagawin natin, pag may time tayo, punta na lang tayo doon sa baba, dalhin na lang natin yung buong brake, wag na yung bisikleta, para mas mabilis makalipat tayo ng kung kasi mas delikado pa pag dadalhin ko yung bike ko doon sa pagawaan mismo. Dala ko yung bike kasi wala namang brake, mas mahirap yon. Kasi tapos yung dadaanan ko dyan pababa is talagang delikado, downhill talaga yan guys, simula dito hanggang dun sa baba na. So yun, bali maano pala tong ganitong brake, yung may fluid guys. So mahirap palang i-troubleshooting pag wala ka talagang asing gamit. Di gaya ng Shota mo na pwede siyang bumalik guys. Hindi naman ganong kamahalan yung bisikleta ko kasi naman yung aking budget bike lang naman yan guys. May magamit lang ako dito pang exercise. So yun na nga guys, samahan nyo ako. So bali ito yung aking bike, yung KHS lang naman. Yan, so may rock shock yung kanyang fork na talagang yan guys, naglalaro din yan. Yan, hindi ko maano kasi ito yung nasira sa harap. Tapos dito, bali 3x10. Ayan. Tignan mo naman, binahid na ng bubuyog. Ayan po, 3x10 po yan. KHS po, isram po yung kanyang niya, yung mga parts niya guys. So yan, sprocket SRAM X9 X9 ba yun o XG. Ayan. So bali in-upgrade ko rin siya guys, mga rock bros yung mga pedal. Tapos bumili din ako ng So yun, bali ito, may bomba na rin yan. Itong bomba niya guys, pwedeng manual, pwede rin yung air. Kung meron kang ganito, bibili ka na lang ng air dito, lagay mo na lang dito sa kabila. So pang emergency po, pag naplatan ka dyan sa labas, may pang na rin tayo, pang vulcanize yung control pot case niya pag tayo dyan sa daan. Kaso ito guys, yung sinasabi ko, ito yung tanggalin nating buo, tapos hanggang dito pati sasama na yung wire para tayo mas safe kaysa yung buong bisikleta kukunin ko. So yun, ang bisikleta ko po, ayan po, solid po na alloy. Ayan, late 2000, late 2000 guys. Nag-champion itong bara na to ay daw 2012 pa yata nag-champion yung KHS na to. So yan guys, bali rock shock naman yung niyang kanyang fork. Ayan. So di ba, pogi yung partner natin, tapos bolt yung kanyang upuan. So hindi naman gaanong kamahalan, kundi kayang-kaya rin ng bulsa natin yan, kayang-kaya sa budget natin guys. So yun, bali yan, samahan nyo ako at kakalsinan natin to guys.
So yun guys, bali ano na lang natin. Itong double stand na lang natin para kuwan. Tayo, yan. So yan. Samahan nyo na lang ako guys at kalasin na natin itong kanyang brake. Ayan. Ito. Sayang kasi guys, namimiss ko mag-bike, so tama nyo lang. Wala kasi akong ano guys, yung gamit talaga na panglagay ng brake fluid. Ayan. So kalasin na lang muna natin ito. So ito nga pala guys, yung Crank Brothers ang pangalan ng gamit ko na to. Pinili ko dati sa Shopee, second hand lang to guys, nasa 2 plus 2,200 ata. Second hand guys. Kasi yung nabibili dyan, yung mga kagaya ng Aldo 700, sinasubukan ko na eh. Yung ginagamit namin dito. Pumili kami ng ganon. Bali tawag nito na babalik ko siya guys, so ibalik ko lang yung tornilyo dito para di siya mawala, diba? Para ito na lang bitbitin natin doon, dalhin natin doon sa pagawaan, kasi pag bibili pa ako ng mga gamit na kagaya, kasi ano to guys, yung meron yung panlagay ng brake fluid, yung parang ano, yung parang ringgilya, yung panturok, yung injection, gano'n. Kasi pag inano mo kasi ito, ayaw mag ano yung ano niya. Wala na kasi brake fluid guys, so ayan. Kami Dinan ko na, dinalik ko na yung tornilyo, tapos ito naman yung dalhin natin. So, malaking tulong talaga to, yung ganitong gamit. So ito, tanggalin na lang natin ito. Yata. Dalawa. Maluwag pala to guys. Oh. Ayan. Tapos, ibalik natin ulit. Bigyan natin ng konti kasi baka mahirap na. Wala. Buti ka mo guys, yung itong ano niya, yung ang tawag nito sa speed gear, ano niya, yung adjustan ng mga gear niya doon sa harap kapag magkahiwalay tsaka sa preno, kasi yung iba kasama to guys, di ba? So ano tayo, so ano na rin kasi ito guys, medyo luma na rin yung bike natin, pero pwede pa naman gamitin, kaya iuwi na lang natin sa Pinas to, para sa Pinas
Kailangan natin ito eh. Hindi, alam mo naman. Ayan, natanggal na. Alam mo naman, nung bata pa lang ako, mayroon na akong bike. Sa totoo lang guys, 3 years old nun. Nung bata ako, nagkaroon na ako ng unang-unang bike. Yung 3 gulong, tapos may sidecar. Yung kapatid ko dati, naglalaro kami, ganon. Kaya ko namang ayusin to guys, kaso nga lang, ang problema kasi, yung pag dito na tayo, yung lagyan mo ng brake fluid dito sa loob, wala akong gamit na ganon. Kaya siguro, ano na lang tayo doon. Pwede naman dali natin doon, pwede natin magpagchismisan doon, maritis, ganon. Ay! Maritis talaga. So yun na nga guys, at bali natanggalan natin, at siyempre ito, tinanggal ko pa talaga yung kanyang tornilyo dito, pwede naman yung i-adjust ng ganon, diba guys? So yun, abangan natin guys yung pag dinala ko na lang dun sa pagawaan kung may time, vlog din natin, i-update po kayo guys. So, ito, balik muna natin. Ayan. So, yun na nga guys, balik natin to. Ang pangit na. Balik ko na rin yung tornilyo dito para kuhan. Hindi ko alam kung magkano yung isang set na ganito, yung XTR, kung XTR, depende. Pero pag Shimano lang na tatak lang yan dito na XLT, iwan ko, nasa 1.8 lang yata po yung one set na ganon. So, parang ano kasi minsan, parang ayaw ko kasing palitan, pwede pa naman eh. Diba? Kasi hindi naman yung basta importante sa akin kasi guys yung tayo may magamit tsaka comfortable ka naman na gumamit na kuwan. Kasi pag yung sabihin natin yung XTR mamahalin yun guys, siyempre Shimano yun mga kuwan, kumbaga sa sprocket pa lang tunog mayaman ka nga sabi nila. Eh siyempre, tsaka sa bagay kasi yun guys bisikleta pa lang yan, tapos bibili ka ng mga 50,000. Maganda naman yon kung talagang kaso nga lang siyempre, hindi naman araw-araw magamit eh. Kung trip mo lang naman kapag lang yung exercise, ganun tamang exercise lang, maganda yon. Siguro ngayon guys, di ko alam kung kaya ko pa umakyat dyan. Yung talagang paakyat talaga guys. Pag yung 14 sa akin kasi dito, simula dito sa lugar ko hanggang dun sa baba is 14 kilometers. Diretso po yung pababayan. Na pag pinatakban mo yun ng mga, kasi sinubukan ko dyan ng tumakbo ng 48 per kilometer. Di mabilis yun, bike yun guys, mabilis. Bali, mga lang, 5 to 6 minutes nandun ako sa baba.
Pero pag paakyat naman yan, 30 minutes pataas. So yun na nga guys, bali update ko kayo pag nag-ano tayo, pag ipaayos ko to siyempre, para kasama ko kay palagi yan guys. So yun nga guys, sana nagustuhan nyo tong vlog ko na to. Maraming salamat po sa inyo sa pagtambay nyo ulit. Thank you so much and God bless you all. Shoutout kay aking asawa ng Cherry and Taiwan Warriors. Maraming salamat po sa lahat guys. Ingat po tayo lagi mga old vloggers and hindi vloggers. Shoutout po sa lahat around the world. Kaya mag-subscribe ka na kay Mikti TV. Thank you so much. Stay humble and peace.